人可以给他一生3千宠爱，不需要很有钱，不需要很帅，他脾气古怪，有时候包容，有时候你必须忍耐。为什么他竟然爱上他？他到底在想什么？他是否忘了帅哥不能爱是什么？让他乱了方寸，不知道该做什么。我想说，这怎么可能？他舍得舍弃自己的尊严与爱好，女追男的游戏一点都不害臊，一天到晚在他身边有闹有吵，只为了能够被他瞪一眼就好。看他在这边，而他在那边，他想被他捧在手心上面，而他装作视而不见，脑袋中却浮现眼前尽是他在微笑的画面，而他说。Magkatabi kaming natulog ni Michael. Ang lapit ko sa kanya. Halos magkadikit na kaming dalawa. Hindi ko makakalimutan ang saya na naramdaman ko kagabi. Forever and ever. Sariwa naman. Okay, nagkulang pa ba ako? Ayan, cheese, pwede na rin. Saan kaya ito? Okay, sige. Kukunin ko na nga. Tita, ito yung sa akin. Wow! Ang dami niyan para sa isang gamitan, ha? Tita, para sa naman po ito. Ang dami niyong pinamili, ha? Oo nga pala. Ikakasal kasi ulit yung kaibigan ng papa at uncle mo. Kaya tutulong kami. Parang magbabakasyon na rin kami. Sa Penglo kasi ang kasal. Mga 1 linggo kaming mawawala, kaya ikaw munang bahala sa bahay, ha? Huwag kang mag-alala. Madali lang yun. Mag-practice ka ng maging housewife. Ako po, housewife? Jimmy, alam mong ikaw nang mag-aalaga sa anak ko kapag nakasal na kayo. Uy, kamote! Paborito ka ni Michael! Ginny, bakit natulala ka naman dyan? Alam ko na, tatawagan ko si Michael. Baka naman kailangan mo ng tulong? Hindi. Tita, wag po. Naisip ko po kasi, total, malapit na din akong magkaroon ng aalagang asawa. Kaya, naisip ko po na, maganda kung matuto ako ng maaga. Huwag kayong mag-alala, tita. Aalagaan ko po si Junjun. Palalakihin ko siya agad. Pangako po yun. Okay. Kaya lang, masyado na mataba si Junjun ngayon eh. Saka 1 linggo lang kami mawawala. Tama na kaya yan? Teka lang, pag 1 linggo lang, Ginny. Ginny, siguradong okay ka lang? O pauwiin ko si Michael? Huwag na po, tita. Kaya ko pong alagaan si Junjun na mag-isa. Kailangan na mag-aalaga sa akin, no? Ay, magpapakabait ka. Teka, Ginny, maging responsable ka, ha? Huwag kung ano-ano ipapakain sa bata. Hanapin mo na lang si Richie. Siya na ang palutuin mo para sa inyo, ha? Papa naman, huwag kayong mag-alala. Natural talent kaya ng mga babaeng pagluluto, no?
Ikaw nga lang ang babaeng walang talent sa pagluluto eh. Joke lang. Tama na, Sige alis na sige kami. Tatandaan mo, Iha. Opo. Ilalak ang pinto at isasara ang bintana kapag aalis, ha? Okay? Opo. Babalik kami agad. Magpapakabait, ha? Wala na ba yung nalagay? Wala na, sarado na. Sige, Ginny. Tito, ingat po, ha? Bye-bye, Papa. Bye-bye. Tatawag ako, ha? Hindi ka makakalimutan ni Mama. Bye-bye. Sige, Ginny. Bye-bye. Bye-bye. Sige, Junjun. Sabihin mo gusto mong kainin. Yun ang iluluto ko. Fried rice na lang. Oh, nagustuhan mo yung niluto kong fried rice? Yun lang kasi yung natitiis kong kainin sa lahat ng luto mo. Kainan na! Damihan mong pagkain. Itong kutsara, oh. Dali, masarap yan. Ayoko. Bakit? 2 oras ko pa namang pinagpaguran yan. Sayang naman kung hindi makakainin. Sige na. Kain na, Junjun. Ayan. Sige na. Kain ka pa, cutie. Junjun, mag-shower ka na. Narinig mo ba ako? Junjun, naglalaro ko ba ng computer? Papasok ako. Anong nangyari? Anong masakit sa'yo? Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka sumuka? Junjun! Ang lamig ng pawis mo! Ano bang masakit sa'yo? Masakit sa'yo. Ano? Ang tiyan? Alam mo ba yung gamot na inumin mo? Si Michael, meron ka siyang gamot? Pangtagal ng lagnat? Pangalis ang sakit ng tiyan? Halika, dadali kita sa doktor. Pumangon ka. Kaya mo bang maglakad? Sakit. Tuloy ko. Ay, sorry. Sorry, Junjun. Michael, may tawag ka, babae. Parang nagpapanik nga eh. Ako muna dyan. Sige, salamat. Hello, sir. May dagdag pa po ba sila order? Okay. Ano bang gusto mo? Hello, si Michael to. Michael! Si Junjun! May masakit ka kanya! Hindi ko makabawin sa sakit! Kasalanan ko yata! Huwag kang umiyak. Hindi kita maintindihan eh. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari kay Junjun. Kumain siya ng fried rice na niluto ko. Pagkatapos ng 1 oras, sabi ko sa kanya, mag-shower na siya. Tapos, kaya lang, pagbukas ko ng kwarto niya, hindi siya makatayo. Ang sakit-sakit na rin niya. Anong gagawin ko? Baka dahil sa pinakain ko fried rice. Kumain ba nung kinain niya? Oo. Kung hindi sumakit ang tiyan mo, hindi yun dahil sa fried rice na niluto mo. Relax ka lang. Sabihin mo kung ano pang napansin mo kay Junjun. Okay. Mukhang sinumpong siya ng gastroenteritis na. Makinig ka mabuti. Isulat mo ang lahat ng sasabihin ko. Kumuha ka ng konti ro sa isinuko ni Junjun. Tapos tumawag ka na ambulansya. Ipadala mo si Junjun sa pinakamalapit na ospital. Meron na rong record si Junjun. Susunod agad ako ron. Naintindihan mo ba? Oo, naiintindihan
Gagawin ko na. Ano pa? Si Junjun. Kailangan ka niya. Ako pa. Junjun! Sorry. Masakit pa ba? Sobrang sakit. Sorry. Paano ba to? Anong gagawin ko? Hindi ko alam. Paano na to? Ang hina talaga ng utak mo, Jeannie. Pero, hindi kita sisisihin. Kahit na mamatay ako. Hindi ka pwedeng mamatay! Junjun! Huwag ka matutulog gumising ka! Gising! Huwag mo akong iiwan! Sakit. Parang awa niyo na! Huwag niyo pupunin si Junjun! Sige na po, please! Please, tulungan niyo po siya! Gagawin ko po ang lahat, iligtas niyo lang siya! Huwag niyo po siyang hayaang mamatay! Parang awa niyo na po! Bata pa po siya! Jeannie, hindi naman talaga ako inis sa'yo eh. Kaya pag namatay ako, huwag mong sisisiin ang sarili mo. Paano kung hindi sisisihin ang sarili ko sa nangyari? Junjun, huwag mo sasabihin yan! Hindi ka pa mamamatay! Papunta na dito ang kuya mo. Malapit na siya. Uy, gising! Gising, huwag ka matulog! Doktor! Ano po bang nangyayari sa batang yun kay Junjun Jang? Dok, ano po bang sakit niya? Dok! Doktor! Interoception ileocecal. Ha? Ano yun? Karaniwan na sakit yun ng mga bata. Isang klase ng ileus. Pero seryoso ang case niya. Kakailanganin niya ng operation. Ha? Operation? Tulad ng sinabi ko, seryoso ang case niya. Kailangan siyang operahan para hindi na lumala pa ang kalagayan niya. Buti na lang at hindi ito malaking operation. Huwag kayong mag-alala. Kaya lang, wala po dito ang mga magulang ni Junjun. Paano siya operahan kung wala sila? Si Junjun. Kailangan ka niya. Okay. Ako nang bahala. Sige. Siguraduhin niyo, doktor, na maayos ang operasyon. Payag na ako! Hindi ko alam kung anong nangyayari. Huwag ka na mag-alala. Sabi ng nurse, ang tapang mo raw. Sinusunod ko lang naman ang sinabi mo eh. Alam na ni Mama? Ay, oo nga pala. Naku, sorry, nakalimutan ko. Tatawagan ko na siya ngayon. Michael, I'm sorry. Nakalimutan ko. Hindi ko alam kung bakit. Huwag kang magalit. Hindi ko maintindihan kung bakit pati nakalimutan ko. Salamat. Mabuti na lang nandun ka. Takot na takot ako kanina. Akala ko mawawala na si Junjun. Natakot talaga ako kanina. Michael! Mabuti na lang nandito ka na. Tama na. Tama.
makatulog ka na maayos. Ayoko. Hindi ako pagod. Mahiga ka na lang muna dito sa sofa. Hindi na. Hintayin ko na lang siyang magising. Okay. Hindi mo na kayang antok. Kaya huwag mo sabihin hindi ka pagod. Sige, pahinga ka muna dyan. Junjun. Bakit? Saan sakit? Junjun. Anong nangyayari? Junjun. Jenny? Junjun. Jenny? Junjun, bakit? Anong nangyari? Okay lang siya, Jenny. Mabuti naman. Salamat sa Diyos. Salamat. Ay, masyado siya mapag-alaga. Ano nangyari yun? Totoo ba to? Hindi ako makapaniwala. Totoo ba yung nakita ko? May sakit lang ako. Ha? Wala naman. Gusto lang kitang tingnan. Kasi, cute ka na ulit ngayon. Okay ka na ba? Okay na siya. Sabi ni Doc, pwede na siyang umuwi sa 1 linggo. Talaga? Ang bilis, ha? Oo nga eh. Ang galing! Junjun, congratulations! Jeannie, nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Thank you very much, ha? Wala po yung tita. Salamat sa pinakain mo sa akin. Anak, maliit na bagay lang, nagagalit ka kaagad. Uy. Junjun. Ito naman, oh. Junjun, huwag ka nang magalit sa akin. Ngiti naman dyan. Junjun, para mapatunayan ko sa'yo na nagsisisi na talaga ako, ititreat kita. Nag-cake! Ha? Wow, ang bait naman ni Ate Jeannie, binibigyan siya ng cake. Oo nga. Ayoko kung gawa mo. Hindi ko ginawa yun, binili ko lang. Kaya masarap. Gusto mo? Ano munang flavor? Carrot vanilla ang flavor niyan. Ano yung nasa loob? Yung nasa loob? Marami at saka halo-halo. Merong QQ pudding, meron ding fresh cream sa loob. Tapos, niligyan pa daw nila ng fresh taros, tsaka syempre, maraming fruit. Gusto mong tikman? Sige, isang slice. Isang slice. Salbahe. Ayaw pa kunwari ng cake ko. Hindi masarap ang gawa mo.
Masarap ito Ikaw talaga. Kayo po, gusto niyo rin po bang tikman ng cake? Sige. Ako din. Lalo ka lang tataba niyan. Hindi po nakakataba kung paminsan-minsan lang. Nuo, gaano kalaki ang kaya mong kainin? Suway po ako. Ako po si Nuo. Nuo, Wei? Nuo, Wei, okay? Ako po si Wei. Ako si Nuo. Oo nga, mali ba ako? Nuo? Wei. Okay, mali nga ako. Nakakalito kasi. Sa'yo na lang. Hanggang ngayon ba naman? Michael. Mag-iisang linggo na. Hindi mo pa rin alam ang mga pangalan nila? Kuya. Kumusta kayong lahat? Nakita lang si Kuya, ngumiti na agad. Ano, may masakit ba sa'yo? Wala na. Michael, gusto mo ba ng cake? Ipaghihiwa kita. Ayoko. Ano? Masarap pa naman to. Hindi masarap ang gawa mong cake. Hindi ko ginawa, no? Binili ko yan. Sige, pahingi ako. Magkapatid nga kayo ni Junjun. Pareho kayo ng ugali. Joke lang yun. Hindi yung totoo, Jeannie. Totoo yun. Narinig ko yun, O ito. Naawa ako kay Junjun habang nagpapagaling sa ospital. Buti na lang, sumasayo siya pag nandito si Michael. Tulad ngayon. Kahit nga ako nung makita ko si Michael nung araw na yun, nawala ang lahat ng takot ko. Loko-lokong Jeannie. Kung alam lang niya na hinalikan siya ni Kuya nung gabing yun, siguradong magpapatalon-talon niya sa sobrang tuwa. Konti lang sa akin, ha? Oo, Ang dami naman yan. konti lang to, no? Kalahati lang yan. Oo. Natakot siguro si Kuya sa nangyari sa akin. Kaya niya naisipang gawin yun. Malamang yun ang dahilan. Mrs. Zhang! Hello, kumusta? Nakapagod ka naman. Kami naman ang mag-aalaga. Teka muna. Anong gusto mo? Ako bahala. Jody! Anong ginagawa niyong magkapatid dito? Wala kang pakialam. Sorry ha, ngayon lang kami nakapunta. Alam niyo, nag-bake ako ng cake. Gusto niyong tikman? Tikman niyo itong gawa kong cake. Kaya pala ang tagal mo sa kitchen ha. Hindi nyo alam na pareho kayo? Sa ibaba lang kasi kami nagkasabay Coincidence ang tawag doon. Alam ko, yun yung nagkakapareho. Tumigil ka na. Eto tikman mo. Ano nila? Ito, try mo, Michael. Masarap to kaysa dyan. Masarap to. Ginny, parang ang weird naman nilang magkapatid. May gusto din ba yan si Jody kay Michael? Hindi kayo nagkakamali. Huwag mo na silang pansinin, Junjun. Saan mo ba gusto mag-start? Nakakainis ka. O sige, math. Junjun, mag-aaral ka ba? Pahinga ka muna, Michael. Ako na magtuturo kay Junjun. Kayang-kaya ko yan. Huwag na, ako na magtuturo sa kanya. Matanda ka na, no? Kaya hindi mo na maaalala mga tinuturo sa grade 5. Isang taon lang ang tanda ko sa'yo. 1 year and 10 months. Tama na! Kuya Michael ko na lang. Siya lang ang gusto kong magturo sa akin. Tama ka. Kuya mo na lang. Dahil magaling siya, bibili na lang ako ng ng lunch. Ako nang bibili. Ako na lang. Bakit mo ba kayo naaway? Ikaw Nauna ako sa'yo, ako nang bibili. Una ako, nagyaya ka lang. Ano ka ba? Bakit ba ang weird mo ngayon, ha? Inaano kita? Hindi kita pinatulan kahit ginaya mo Ikaw yung lang gaya, cake ko, ha? ate. Ate mo, Tapos may sobra ka na. cake ko. Kahit Talaga hindi naman mo ang gaya makaya. ka. Nakita Bakit? niya, no? Ikaw naman, ha? Nakipalagi ba kayo? Marami pa ibang bisita. Nakakaistorbo kayo sa pasyente. Bakit kailangan niyo magsigawan dito? Kung wala na kayong gagawin, umalis na nga kayo. Ikaw kasi. Ako na naman. May gagawin pa kayo? Lumabas ka na nga. Ikaw naman, sa tuwing nandito ka sa ospital, lagi na lang nagkakagulo. Teka lang, kasama siya sa pamilya ko Dito na muna siya. Ma'am, ospital po ito. Nakakaistorbo na siya sa ibang pasyente. Paunahin niyo na ho siya. Okay lang ba, Ina? Okay lang po yun. Babalik na lang po ako, tita.
Bye-bye muna, ha? Bye-bye na rin, Michael. Mauna na po ako, tita. Okay. Mag-iingat ka, ha? Tawagan kita mamaya. Ha? Opo. Tita, tawagan niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Nasa labas na po ako. Sige. Bakit? May nakakatawa ba, ha? Umuwi ka na. Dapat ang gagamitin mong formula sa ganitong Ang klaseng bait ni problem. Kuya. At ang gwapo pa. Excuse me lang, ha? Let's count muna kung ilan ang mga yan. 1, 2, Magaling po ako dyan, tita. Ako kahit nakapikit, kaya ko yan. Michael, nadalihan ka ba dyan ng bata ka? O, try mo to. Aba, Glenda. Baka namang gusto mo hatiran kita dyan na merienda. Nakakandong ka pa talaga. Ikaw naman, nakasigaw ka kaagad. Nakikipagkwentuhan lang naman ako sandali kay tita. Sige na po, mauna na po ako. Dapat nga kanina pa eh. Oo na. Michael, pag may time ka, pwede mo ako ilabas. Bye. Junjun, okay ka na ba, ha? Hoy, isa ka pa. Gusto niyo bang sa inyo muna? Okay na, wala akong sakit. Michael, ikaw gusto mo? Wala rin akong sakit. If you count the intervals of the numbers. Michael, anong klaseng babaeng type mong ligawan? Type ko yung tahimik lang. Kaya naman pala. Richie! Richie! Andiyan ka pa ba? Ano ba yan? Aba, ay gabi na. Ituloy mo na lang yung bukas. Ito po, matatapos na, Master. Ang gaganda. Hindi ko alam na magaling ka pala. Hindi pa po ako magaling. Kaya ang kailangan, practice. Gusto kong maipagmalaki ako ni Jimmy. Basta, magpahinga ka naman. Huwag ka naman puyat. Konti lang po. Uuwi ka na kagad, ha? Archie, Bakit po? nakakatuwa ka naman at mahal na mahal mo si Jenny. Nakikita kong seryoso ang intensyon mo. Thank you, Master. Pero, alam mo dapat, kahit kailanman, hindi pinipilit ang pag-ibig. Nakuha mo ba? Si Master talaga. Hindi po magtatagal, magiging kami din ni Jeannie. Bata ka pa nga. Hawakan mo na mabuti yan. Pag naghihiwa ka, ang kutsilyo dapat hindi sa'yo nakaharap ng ganyan. Ganito po ba? Ay, tignan mo, masusugatan ganyan eh. Ay, teka nga lang sandali. Hindi ba tinuruan na kita noon na tamang paggamit ng kutsilyo? Nalimutan mo na ba? Oy! Ang lalim ng hiwa! Sabi ko naman eh, titignan ko pa, huwag mo igalaw. Ay, parang nga tumigil ang Aray dugo ko! eh. Ang sakit! Aray! Ay, konti lang. O, ganyan, o. Taas mo lang. Dahan-dahan Dapat lang ganyan po! para matigil na siya. O, dapat ganyan, ha? O, huwag mo igagalaw. Dahan-dahan lang. Ayan, o. Kaway ko! Sige po. Jeannie? Jeannie! Richie, Hi! bakit nandito ka?
Ako? May binili lang. Ano to? Ay, sorry. Bakit ka nakabenda? Ito, nahiwa ko kanina eh. Maliit lang naman. Okay ka na ba? Mukhang malaki yata ang sugat mo. Okay lang. Ganun talaga. Para sa atin naman eh. Huh? Nagpa-practice ako kanina. Kaya yan. Ganon. Teka, bakit nandito ka? Ano? May sakit ka ba? Sabihin mo nga sa akin. Ako ba? Naku, wala. Kay Junjun ang dala kong gamit. Nandito siya. Kapatid ni Michael? Yung batang mataba na nakakainis? Huwag kang ganyan magsalita. Okay lang. Nandito rin ang kapatid niya? Dapat lang. Kapatid siya eh. Kaya pala, kanina pang hindi magandang kutob ko nung makita kita. Tumigil ka na nga. Sandali. Anong floor sila? At bakit naman? Sasamahan kita. Ha? Tara na! Richie! 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 Pwede ba? Huli kayo! Batang makulit, nakita din kita. Baka pumayag ka dito sa ospital, ha? Maingay ka. Konti lang. Bakit ba? Bumibisita na nga eh. Umuwi ka na nga. Nakakahiya ka eh. Hindi naman ako maingay eh. Hello, kumusta na kayo lahat? Hi! Okay ka lang ba dyan? Alam niyo bang isa akong magaling na cook? Pag lumabas kayo dito, ipagluluto ko kayong dalawa ng masarap na pagkain. Pero ito, hindi ko pa titikimin ang dalawang yan kahit kailan. Ano ka ba? Sorry talaga, Michael. Junjun, hindi ko naman alam na nandito to Pero kilala ko naman tong dalawa eh. Aray ko, masakit yata ang tiyan ko ah. Oo nga, pa-operahan ko kaya? Siguro ang sakit nun. At least hindi ako nasusugatan ng dahil sa katangahan ko. Nahalatang hindi ka talaga magaling sa kusina. Umuwi ka na nga. Wala ka naman dalang pagkain. Oo nga pala, nagluluto ka pa lang. Yung partner ng puto. Kaya lang, hindi ka marunong kaya nasugatan ka. Okay ah, marunong ka ba? Galing mo magsalita. Ang ibig sabihin niyan, magaling ako sa kusina at marami na akong nagawa dahil may pangarap akong maging pinakamagaling na cook. Baka hindi mo na itatanong malapit na akong magpakasal. Richie, tumigil ka na nga. Pwede ba? Sa tingin ko, malayo mo tupad ang pangarap mo. Ganon? Bata ka pa nga. Akala mo lang yan. Ha? Siya nga pala. May dala ako sa bag. Mga books ito na pwede mong basahin dito. Ayan, magaganda ang kwento ng mga yan. Sabi pa nga nung iba, nakakatawa daw yan. Yan, hindi ako nagbabasa ng ganyan. Ano ka ba, Junjun? Subukan mo muna. Tignan mo, oh. Ang gaganda pa ng drawing. Hoy, teka lang. Bastos pala talaga eh. Gusto mo ang patiginin kong batang yan? Wag, Richie. Ano? Aray, ang kamay ko! Masakit! Sorry, hindi ko kasi. Dyan eh. Bakit ako? Junjun, ang kukulit niya namang lahat dyan. Siguro ang saya-saya niyo sa bahay niyo, di tulad ng sa amin. Kasi naman sina mama araw-araw nasa office nila. Wala naman akong kapatid. Pagkatapos, uulit daw ako ng 4th grade kasi mababa grades ko eh. Wala kasi nagtuturo sa akin pag uwi ko. Sana may kapatid ako kahit isa. Para may nagbabantay din sa akin at nag-aalaga. Alam mo, pareho tayong dalawa. Okay lang yan. Boy naman tayo eh. Kaya dapat brave ka. J-boy po. Ha? J-boy? Richie, si J-Boy. Ito naman si Paolo. J-boy. Basta kaya mo yan ha? J-Boy, sabi ni Mama matagal ka na raw dito sa ospital eh. Totoo ba yun? Oo, tama. 6 months na ako dito sa hospital eh. Ang tagal ha? Bakit daw? Ang problema mo, siguro nakikipaglaro ka lang dito. Malala daw sabi ni Mama, kaya hindi na ako nakakapasok sa school namin. Ayaw nila ako pabalikin doon kasi baka daw lalong lumala ang sakit ko. Nandito lang ako everyday.
Ba okay na rin yun. Hindi ka nahihirapan sa mga projects mo, di ba? Pero gusto ko pa rin bumalik sa school namin eh. Jeboy, pwede na dito. Si Ate Jeannie pwede kanyang turuan. Jeboy, habang nandito ako sa ospital, tuturuan kita. At may bonus pa, pati si Kuya Richie. Oo, marami kayong matuturo sa'yo. Hoy, alam niyo ba sinasabi niyong dalawa? Siyempre naman, no. Ano akala mo? Madali lang naman ang lesson sa 4th grade, ah. Hindi naman siguro tayo mahihirapan, di ba? Basta deal yan, ha? Okay, deal yan. Ready ka na ba? Meron daw 30 apples sa isang Okay. box. Nag-uwi si Mama ng 4.6 boxes. Pero meron na kayong 5.2 boxes. Ilan ang apples na nasa inyo bago ka uwian ng Mama mo? Kaya mo yan. Sige na. Ilan daw? Sagutin mo na. Jeannie, ikaw naman, yun lang eh. Iko-compute ko nga. Ilan nga ba? 30, 46. Jeboy, sandali lang, ha? Hintayin mo ako ah. Jeannie, kaya mo ba sagutan yan? Madali lang naman to, ah. Masasagutan din namin to mamaya. Nakakahiya ka talaga. Pang elementary na yan, hindi mo pa masagot. To think, pareho pa tayo ng school. Ayaw ko kasi ng ganitong questions, no? Kaya nga, dapat ibalik ka sa elementary. College student na nga ako, eh. Ayokong bumalik. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ang yabang-yabang nito. Tama na po yan. Kaya ko na po yung sagutan. Mahirap lang yata talaga yung tanong. Kaya hindi niya masagutan agad. Okay lang po yun. Jeboy, gusto lang talaga kitang turuan, eh. Gusto mo ba, Jeboy, ako magturo sa'yo? Tuturuan ka ni Kuya Michael. Alam mo ba, tutor yan. Kaya lang, hindi ba tinuturuan na niya si Junjun? Baka naman mapagod siya. Jeboy, okay lang. Magaling si Kuya. Matututo ka agad. Promise yun. Talaga? Thank you, Kuya Michael. You're welcome. Ay, si Paolo din. Sabay silang tatlo. May class ka sa hospital. Sabay-sabay sila. Ang saya, di ba? Oo na. Baka gusto mo maging pang-apat. Ang galing ng style mo. Paolo, mag-thank you ka kay Kuya Michael. Thank you, Kuya Michael. Kainis naman to. Hindi naman nakakatakot. Ano to? Ang pangit. Hindi nakakatakot. Bakit patay ang ilaw? Ayaw. Tama na yan. Bukas ka na magbasa ng book mo. Gabi na, ikaw na lang ang gising sa kanila. Sige na. Good night. Nurse, isasara mo ba ang door namin? Hindi muna. Hanggat nakikita kitang gising dyan, hindi ko muna isasara. Matulog ka na dyan, ha? Gusto mo akong takutin? Hindi ako natatakot, no? Teka. Bubuksan ko ang ilaw. Bakit ganun?
gumagalaw. Hindi siguro. Buhay pa sila. Oo nga. Walang ghost dito. Walang ghost. Hindi totoo yun. Pero sa tingin ko hindi pa naginip yun kasi parang totoo talaga eh. Hinawakan pa nga niya ako. Nakakatakot talaga. Nagulat talaga ako nung biglang dumaan yung babae. Ang pangit niya, nakakatakot. Multong-multo talaga yung itsura niya. Nakakatakot talaga yun, hindi ko makakita. Bakit ba? Nananakot ako kasi dyan eh. Ka. Ang aga-aga naman. Nagtatakotan na kayo agad. Ate Jeannie, alam mo ba? Kagabi may ghost dito sa ospital. Totoo ba yan? Saan naman? Nangluloko ka eh. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Totoo nga. Ano yun? Jeannie, Sabihin sa akin. dinalaw din ako ng ghost kagabi. Tapos, hiningahan niya ako sa mukha. Ano? Hinihan ka niya? Ayan, sa'yo na yan. Marami pa akong gagawin sa bahay. Huwag kang umalis. Dito ka muna. Ay, takot ako eh. Baka mamaya. Kasalanan mo to. Samahan mo kami dito. Ayoko nga. Paulo, bitawan mo nga si Ate Jeannie. Sige na. May pupuntahan pa ako ngayon. Mamaya na lang, ha? Sige, Dito ka bye-bye. muna. Samahan mo kami, Ate Jeannie. Pwede ba? Ayoko nang takutan. Baka lapitan din ako eh. Ayoko nun. Dito ka muna. May girl ka na kasi, Ate Jeannie. Kaya nga, hindi yung magpapakita Ano? sa'yo. Tapos din sa'yo. Hindi pwede yun. Ay, isusuli ko ang mga to sa library. Sige, alis na ako. Huwag ka nang umalis, please. Sige ka, susumbong kita kay Mama. Dito ka muna. Sige na, natatakot nga kami. Nakakainis naman to. Sige na nga. Nakita mo yung ghost kagabi, di ba? Bago siya magpakita, narinig mo ba? Yung tipi-tapi ng paa niya. Malamang 12 o'clock na yung kagabi, di ba? Ganun daw yun eh. Tama. Ganun nga. Alam ko na yan, matagal na yun eh. Alam ko babae yung nagpapakita. Tapos ang itsura niya yung mahaba ang buhok na madami. Tapos walang muka. Walang eyes. Wala ring nose. Pati mouth.
Wala rin. Talaga? Mahabang buhok? Gawa-gawa niyo lang yata yan eh. Hindi totoo. Tumigil ka na nga. Bakit may multo ba? Bakit? Ikaw? Ikaw pala! Ginulat mo kami! Ang kala ko yung multo na! Natakot ka ba, mahal? Multo ba? Nandito naman ako para bantayan kayo eh. Kahit sa gabi. Kaya ko kayong bantayan. Hindi ako takot sa ganyan. Basta si kuya ang bahala sa multo na yan. Bahala daw? Oo. Kainis ka? Hindi ba kayo naniniwala sa akin? Alisin mo yan! Bakit ba ka nandito sa baba? Gusto ko sa tabi mo eh. Baka naman pwede ako dyan, mahal. Alis! Awan mo to! Ang tigas naman dito eh. Ano ba? Hindi ka pwede dito. Diyan ka lang Hindi sa baba. naman. Baka marinig tayo ng Sige nurse. na, kahit sandali lang. Tigilan mo na nga yan. Ano ba? Richie! Hindi naman. Ulit mo naman eh. Umalis ka na nga dito. Ang sikip eh. Ginny. Uy, Tio, magtago ka na. Ano ba? Alam mo ba kung anong oras na? Alis! Ha? Alis! Bakit ang sabi? ba? Saan ka pa pupunta? Ano ang makakatulog ng gulo-gulo nyo? Meron ba talaga? Kasi baka lumabas na siya. Isipan ako, ano ba? Alis na! Sabi mo kanina. Ano nga alis na labas? Bata pa ako eh. Kumot naman dyan. Takot ka rin pala eh. Sabi mo matapang ka. Biro lang yung kanina. Malaki ka na. Puntahan mo na yun sa labas. Ako? Tapos ipain mo yung mukha niya. Oo nga. Baka pumasok pa yun dito. Bilisan mo na. Ha? Oo, hindi ko itulak. Bilisan mo. Akala nyo ah? Wala naman eh. Hindi ako matatakot ng pasigaw-sigaw. Ha? Likod mo, dali! Richie!
金哥哥，你看到什么？阿金，你是不是也看到什么了，对不对？我看到白头发，我只有看到衣服，我什么都没有看到。走，去看。不要啊！不要推我！走了不会害怕吗？我好害怕。不要吵！你不是鬼哦？你才是鬼！对不起，婆婆，我们以为有鬼。什么鬼啊？你们这孩子啊，怎么那么没有礼貌啊？我这个头啊刚洗好，还没绑起来啦。对不起，婆婆，我们搞错了。不理你们啦，我要去看电视啦。好不容易有电视剧哦，再重播一次哦，我一定要看到啦。对不起嘛，亡灵。哎，阿诺，阿诺，你怎么了？醒醒啊！阿诺，醒醒！阿诺，你醒醒啊！36.8，总算是不烧了。阿诺啊，下次不可以再这样了哦。你呀，只要一乱跑乱跳，就很容易发烧，一定得小心，知不知道？知道。对不起，阿诺，都是香琴姐姐害你这样不舒服。都是你，怎么可以带头胡闹嘞？啊！哎，我讲过几百遍了，这里是医院，不是你家。你要玩回你家玩。现在已经几点了，你还在这里？哈！一个女孩子不回家，那干什么啊？莫名其妙。下次不要再让我看到你了，听到没？还有你手上是什么东西啊？哎，你是来这里看漫画还是来照顾病人的？是。看漫画应该不是在医院吧？应该是在那种什么漫画家看吧？啊？对。你是谁的亲属啊？说。我是他们朋友了。朋友？你不知道医院规定11点以后只有家属可以进来吗？对，好痛痛！哎呀，其实我是病人。痛是吧？很痛是吧？哎，这里是儿童病房哎，有这么大的儿童吗？啊？你可以出去了。也对啊。玉叔，你们好一点啊！哥哥这几天怎么都没有来啊？他是想哭。那下次请哥哥来照顾你好不好？姐姐比较放心。不舒服要跟姐姐讲哦。哎，你们2个，15分钟之内离开我视线，听到没有？我想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你。阿诺，你还会不会不舒服啊？不会，现在好多了。那就好。你怎么会那么容易发烧啊？只要一运动就会发烧。
那不就每天都很不开心？没有啊，刚才我就很快乐啊。自从玉树住进来以后，每天都好快乐哦。为什么？每天都有植树哥哥教我功课，还有香晶姐姐，你也好会耍宝哦。我不是故意耍宝的啦。阿诺乖，你一定要赶快养好身体，然后就可以出院，回到学校去跟其他小朋友一起上课，知道吗？知道。赶快睡觉。为什么像阿诺这样善良的小孩，老天爷却不能多给他一点健康，一点笑声呢？你一定还没吃吧？谢谢。玉树他好吗？很好啊。什么时候出院啊？大概后天吧。你怎么了？没有啦，只是觉得阿诺好可怜哦。你看他年纪那么小，却每天都要在打针、吃药，还有检查中度过。像这些想吃的东西，也都通通不能吃，也不能像其他小孩子一样，想出去玩就出去玩。想想就觉得好可怜哦。你为他们难过，对他们的病是没有帮助的。也是啊。可是你就不一样啦。我哪里不一样？你是天才啊，天才就可以当医生啊，当了医生就可以医治很多很多人的病。到时候就不只是阿诺了，还有很多很多生病的人会因为你高明的医术而恢复健康，这样不是很好吗？我去当医生？对啊。哎呦，你那么聪明，一定行的啦。像是很多那个什么，小儿科啊，耳鼻喉科、内科、外科、脑科、皮肤科、妇产科。哎呦，妇产科不行，会有那种奇怪的女病患要趁机现身，那不行，妇产科不行。你脑袋瓜到底在想什么？我们来吃蛋糕好了，好漂亮的蛋糕哦！来，玉树，你要不要过去跟阿诺一起做啊？玉树，你出院以后要记得写信给我们哦。你也不要吃太多甜的，不然身体会变胖。你心脏不是才刚开过刀吗？玉树，那我们一起减肥哦。好。对了，小伟，你什么时候出院？
大概在1个月吧。阿诺，你呢？我也不知道。护士阿姨会好好照顾你的，我会好好照顾她的。玉树，我跟你干杯。玉树，恭喜你出院了。你也要赶快好起来啊！等我病好了，我也会去找你玩。你一定要来哦。那我也要。我们大家都会健健康康的。健健康康。长龙很可怜的，每次都只能看着自己的好朋友出院，自己又都出不去。哎，玉树，如果哪一天你要回来看阿诺他们，要记得跟我说哦。谁在叫你？在2楼，2楼。阿诺，下次你来，我带你去我外公家，那边有青蛙，你也要来我们家看小可爱哦。还有，吃我妈妈做的蛋糕。真是的，吃完就走。走了？不知道他到底在外面还要住多久，真是麻烦你了。哦，我是来刚吃完饭嘛，怎么那么赶呢？下次也不知道什么时候能见到他。笨蛋。谁呀？笨蛋，这里呀。谁呀？笨蛋，外面啦。这里啦。哎呦，玉树，你吓死我啊！你怎么现在还在这里嘞？你刚出院，吃饱饭了就赶快去休息呀。知道了，知道了。什么事啊？生病的时候，怎样？切！干嘛那么认真的谢我啊？又不是不熟。诶，他没有嘲笑我，或是骂我诶。这突然的 surprise 倒真令人开心。可是有些 surprise 心脏啊就要够有力才能承受得了。香婷学姐，请你跟我交往。学弟，你这样也太突然了吧？不管湘琴答不答应，我们看了也是会害怕的。
学弟追学姐，胆子也太大了吧？我不是在开玩笑，我是法学院1年级的张务人，我是真的很有诚意。难道你知道江直树吗？我知道。那你应该知道江直树和湘琴已经住在一起啦。我不仅知道，我还从高中就开始一直注意湘琴学姐和直树学长的发展。我觉得直树根本不懂什么是爱情，要怎么好好珍惜呢？也许有点唐突，不过你相信我的诚意，我会用时间来证明。我不想再有人伤害你。这个礼拜天我们一起出去玩吧，先去上课喽，来。对啊，学弟妹都这么大胆吗？对啊，这是有生以来